Minsan, may mga bagay na pinipilit nating iwasan o kaya gustong takasan para lang hindi na paulit-ulit na masaktan. Ito ang karaniwang ginagawa ng maraming tao sa panahon ngayon, sa pag-aakalang iyon ang sagot sa sakit na kanilang nararanasan. Pero ang hindi nila alam, sa tuwing lalayo sila o iiwas, mas lalo lang nilang sinasaktan ang sarili nila. At kapag hindi na nila kaya ang sakit, pagkaraan ng ilang sandali, babalik din sila sa parehong sitwasyon na matagal na nilang iniiwasan. Sa Biblia, nakasulat na ang bawat bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Kahit anuman ang naranasan mo, sakit, sugat, at lahat ng pinagdaanan mo, lahat iyan ay hihilom sa tamang panahon. Kaya hindi nyo ba napapansin? Akala ninyo nawawala ang sakit kapag umalis kayo o iniwasan ninyo. Pero ang totoo, hindi. Malalaman ninyo na ang sakit na akala ninyo ay naghilom na ay hindi pa pala kapag muli kayong iniharap sa parehong sitwasyon. At ang iniwasan mo o tinakasan, maaalala mo ulit dahil nararanasan mo na naman ngayon. Kahit pa magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon, iisa pa rin ang sakit na bumabalik. Sa Biblia sinasabi, walang makakatakas. Ibig sabihin, hindi ikaw ang gagawa ng paraan para tuluyang makaalis sa sitwasyong nagpapahirap sa'yo. Sinabi rin na may magliligtas sa'yo sa kinasasadlakan mo at walang iba kundi ang Diyos. Ngunit kadalasan, hindi mo ito nakikita dahil abala ka sa mga bagay sa mundo, sa paghahanap ng paraan kung paano malulusutan ang gusot na pinasukan mo. Pero kapatid, tandaan mo ito. Sa bawat pagsubok sa ating buhay, ang Diyos lamang ang susi para makawala ka sa kadena na nakagapos sa'yo. Hindi mo kayang tanggalin ang tali sa paa mo hanggat hindi mo nakikilala kung sino ang tunay na Diyos sa buhay mo.